dia, señoritas y señoritos. May interesting topic na naman tayo ngayon. At ito po ay yung Palace in the Sky dyan sa Tagaytay. Hindi po ako alam kung nakapunta na kayo dyan. Pero it's really a beautiful view at maganda sana yan structure po kung itinapos lang. So, yan po ang Palace in the Sky na yan. Sinasabi nila na parang the house or the palace that was built by greed. Greed ni Imelda Marcos. Greed to show to the world na hindi mahirap ang Pilipino. Greed to showcase to the world ang mga mabagaganda at beautiful and great daw ng mga bagay-bagay. Parang parang press release lang, parang pakitang tao lang. Kumbaga, sa kanya, instead of solving the problems of the country, mas gusto niya isolve yung imahe. Kumbaga, noon panahon pa man, gumagawa na siya ng revisionism. Gumagawa na siya ng propaganda. Magaling na propaganda sa Imelda. At kung nakikita nyo, yung pattern ng mga reporting natin, na sinasabi talaga ng mga foreign press na kulang talaga, at kasi kasama na po yung mga kasosyal na mga kasamaan niya na sinasabi kulang talaga siya sa pansin at kuwan talaga siya, society climber, international society climber, gate crasher na pinapakita niya mas mayaman pa siya kay Elizabeth II na at that time hindi pa Queen of England pero prinsesa pa lang siya noon and pinapakita na she's as rich as her and so is her country kasi medyo awkward naman po na at least si Queen Elizabeth super rich yung naging world power pa yung one time na maritime power yung England. Pero si Imelda na hindi naman galing sa royalty, wala naman pera sa kabataan niya, pero mahirap nga. Pero galing from a third world country na meron mga rich na or meron wealth na beyond compare. Kumbaga nakapagtataka talaga na ang conclusion talaga galing sa nakaw. Pero rather than to make her country rich, para ipakita na her countrymen are as rich as her, mas gusto niya ipakita na through her edifice complex, at na-discuss natin yan, na mayaman rin ang Pilipinas. Kaya gumawa siya ng mga folk arts theater, CCP complex, Heart Center, Lung Center, at iba pa mga building na para ipakita lang sa mundo na kasing yaman nila ang Pilipinas. Kumbaga, ini-ignore niya na may mga squatting problem dito. Karamihan mga tao wala nang makakain at karamihan ng mga tao pinapatay at kinukulong ng asawa niya, si President Marcos Sr. So, punta po tayo dito sa artikulo na sinulat ni Janet Coley dito sa Chicago Tribune. American newspaper po ito. Nire-rely po natin na American newspaper, lalo na yung time na 1986 kasi kalat pa po yung kwan dito, yung kahit mga Pilipino, kabago-bago lang yung EDSA People Power, hindi pa sila nakakakuha ng informasyon. Hindi pareho yung mga foreign press kasi nakukuha nila dyan sa abroad at hindi sila takot sa mga Marcoses. This time po, kahit bago lang yung People Power, takot pa rin yung mga tao na may galamay pa rin ni Marcos, andyan pa rin sa pwesto. Kaya punta po tayo dito sa March 30, 1986, article ni Janet Coley sa Chicago Tribune ng title, Marcos Mountain Palace is the house that arrogance built. Okay po to ha. Marcos Mountain Palace is the house that arrogance built. Kumbaga, if chicken built Max Restaurant, arrogance built the palace in the sky.
at alamin po natin kung bakit yan. So, ito po kasama na naman sa mga CCP na nagpapagawa. Tulad yung bago lang diniscuss natin, yung Coconut Palace, ginawa not for the Filipino people, but pakitang gilas, pakitang tao sa mga foreign press na bibisita sa bansa dahil sa kasama sa pagbisita ni Pope John Paul II. Alam niya yung mata ng mundo andito sa Pilipinas. So nagpagawa siya ng 37 million pesos na Coconut Palace para patulugin si John Paul II na hindi naman natulog doon kasi yun nga, alam nga niya na nagawa yun at the expense of the suffering Filipino people. So, sabi po dito sa artikulo sa Chicago Tribune, one time, umiikot si Imelda kasama yung mga kapwa mayayaman niya sa Tagaytay at nakita nila na meron magandang property doon na ang tawag na Mount Gonzales at maganda yung view. Kita yung Taal Lake and other surrounding provinces doon sa Tagaytay. And then napag-alam niya na may-ari pala nito ng yung Bureau of Air Transportation at andun po yung mga radar natin. Kaya lang meron 1,000 na pamilya nakatira doon at taon-taon na talaga sila, henerasyon na talaga nakatira doon at nagtatanim, nabubuhay sila sa pagtatanim ng pinya, coconut, garlic, and root crops. Naisipan ni Imelda kaysa ang mga slop soil lang or mga hampas lupa na yan, kasi nakita na natin may pattern talaga. Wala talaga siyang awa sa mga mahirap. Nakita niya na mas bagay yung palasyo dyan, sabi niya. Yung 2,500 foot below sea level yun. So sabi niya, pwede ko itayo ng kwan dyan, ng palasyo dyan. Dahil mataas yun, lahat pinadala mula baba hanggang pataas. At inalis yung 1,000 pamilya doon na mahirap na namumuhay sa in the planting of pineapples, coconut, garlic, and root crops. Inalis, sabi niya, mga mahirap yan. Hindi yan bagay dyan. Mas maganda ma-enjoy yung mga mayaman sa view na yan. So, in 1981, pinak-level yung lupa para mag-construct yung kanya. Kahit maraming bato doon, inalis rin yung mga bato para at kaya kasama na yung mga tao, binoldoser yung mga bahay. At sinabi ng mga farmer doon na lahat ng lupain daw kukunin ni Imelda. Kaya umalis na daw sila. So umalis sila, sabi ni Roger Francisco, at hindi daw sila na-relocate or hindi daw sila binayaran. Basta binoldoser yung mga bahay nila, bahala na sila sa buhay niya. Yung pala, may balita na pala si Imelda na in November 1983, pupunta pala si President Ronald Reagan sa Pilipinas na, di ba, sa mga past reports natin, sinabi natin na si Ronald Reagan, best friend talaga ni Marcos. In fact, one of the strongest supporters siya ni Marcos. Kaya siya ang tumulong kay Marcos i-helicopter at isakay sa aeroplano papunta sa pati pamilya niya sa Hawaii para hindi siya papatayin, kukuyugin or ikulong or ibitayin pa ng mga taong bayan na gutom at galit na sa mga Marcoses. Pareho sa nangyari dyan sa Sri Lanka. Kumbaga napunuin na talaga ang pasensya ng mga Pilipino. So, dahil sa balita na yun, mas bumilis yung yung trabaho dito. One time, mga 1,000 workers working 24 hours. Yung pareho rin sa film center na 7,000 workers working walang tigil-tigil 24 hours. Ganyan si Imelda, kung meron siya
meron siyang gustong tapusin, walang no rest yung mga worker, tuloy-tuloy, umaga't hapon, gabi, tuloy-tuloy para matapos ang yung project. Kaya nga bumaksak yung film center, di ba? At nabaon yung 169 workers at iniwan na lang doon. Kaya lang, kaya lang, napag-alaman ng Malacanang na hindi pala matutuloy yung trip ni Ronald Reagan dito. Kaya pinatigil pinatigil nila yung project. Wala, iniwan na lang, nakatenga, pinatigil lang. Inalis yung 1,000 pamilya doon, binuldoser mga bahay, pagkatapos nung napag-alaman nila na hindi pala uwi dito bibisita dito si Ronald Reagan, at hindi na tinapos yung kwan na yun, yung Palace in the Sky na yan. So, ito po yung first part ng series natin dito. Sa second part, i-discuss natin kung magkano na naman ginasta dito at naging kasama sa 27 billion na utang na iniwan sa atin. Kasi pati ito, utang lang po. So, yan po sa second part. At kung meron kayo time, bumisita po kayo dito na ito po yung ang tawag na The Palace that Greed built. Kumbaga, kung may yung Max Fried Chicken, the house that chicken built, meron rin dito si Imelda na greed at kulang sa pansin sa buong mundo ang nagtayo nito. At tingnan po rin natin yung reaction ng mga tao nung nakita na nila at last itong Coconut Palace na ito. So, thank you. Again, pakikalat po para malaman ng taong bayan natin yung what was the reason na mayroon po hindi natapos na Palace in the Sky dyan sa Tagaytay na ngayon ata naging kwan na, nakapunta na rin ako dyan na naging tourist attraction. Pero syempre, dahil hindi natapos, syempre, sayang ang pera. So sa second part, sasabihin natin kung magkano gumastos tayo dyan at hanggang 2025, binabayaran pa natin yan. So, also don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel and see you in my next vlog.